Shabbat Shalom, magandang umaga po at magandang araw sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Welcome, and today is November 7, 2020 and it's Saturday. Shabbat Shalom. Kumusta po kayo? At tayo ay nasa dulo uli ng isang linggo. At bukas magsisimula ulit tayo ng panibagong linggo. Ano po? Kaya nagpapasalamat tayo na kahit na po parang napakabilis ng araw ang paglipas ng mga araw. Pero araw-araw din tayong pinalalakas ng Diyos. Araw-araw din tayong binibigyan ng mga kapahayagan ng Kanyang salita. Purihin ang Kanyang pangalan. Alam ko po na ang ating mga gawain na katulad nitong online devotional natin ay nagiging pagpapala po sa inyo. Ay naniniwala din po ako na kung ito'y maibahagi nyo lamang sa inyo mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kaopisina, mga kamag-anak, ay pwede din silang makatanggap ng parehong biyaya na inyo pong tinatanggap. Kaya bago tayo magsimula, pindutin nyo na po yung share button para lahat po ng inyong mga kakilala ay pwede ding mapagpala ng salita ng Diyos. Be a multiplier, sabi nga. So bago tayo magsimula, nais kong anyayahan uli kayo na samahan ako sa panalangin. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat uli sa panibagong araw na ibinigay mong ito sa amin. Panibagong araw ng pagpapala, panibagong araw ng mayamang mong biyaya sa bawat isa sa amin. Umaasa kami na maranasan namin ang biyaya ng kalangitan, ang biyaya ng Ama, ng Anak at Espiritu ay maranasan naming lahat. Maraming salamat po, pagpalain mo ang araw na ito sa pangalan mo Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Ang ating pong topic ngayong araw na ito ay Walking in Revelation Knowledge. Walking in Revelation Knowledge. At ating babasahin ang text, ang ating key passage na hango mula sa John chapter 5 verses 19 to 24. John 5:19 to 24, and we will read from the New International Version. Okay, New International Version or NIV. Sa verse 19 po sabi, Jesus gave them this answer, "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed." 21. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. 23. That all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Last verse po tayo, 24. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Blessed be the reading of the word. Sa lahat po ng ngayon lamang nagbukas ng kanilang cellphone o kanilang Facebook
At kabubukas lang sa ating daily devotional, ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po, and I am discussing the topic entitled Walking in Revelation Knowledge, and it is based on our key passage in the Gospel of John, the 5th chapter, verses 19 to 24. So ito mismong binasa po natin, mga minamahal, ay mismong mga salitang galing sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, very, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Kung ano po ang ginagawa ng kanyang Father, yun lang ang kanyang nagagawa, because whatever the Father does, the Son also does. So, ibig sabihin, dependent ang Son sa anumang revelation ng kanyang Ama sa langit. For the Father loves the Son and shows him all he does. Wala pong ginagawa ang Diyos na hindi niya nire-reveal sa kanyang anak. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, 22, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. Kita nyo kung ano ang authority na meron po ang Son, ang ating Panginoon Jesus. Lahat ng ito ay authority na ibinigay sa kanya ng kanyang Ama. That all may honor the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. At ang last verse po doon, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Ano po ang topic natin? Walking in revelation knowledge. You can receive revelation knowledge straight from heaven just as Jesus did. Kaya tayo pong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay hindi dapat naliligaw, hindi dapat nalilito, hindi dapat nawawala sa tamang direksyon. Dahil katulad ng ating Panginoon Jesus na nakakatanggap ng direct revelation from the Father, you can receive revelation knowledge also, straight from heaven, just as Jesus did. And we don't need to wonder or guess about what is going on in our life. Mahirap po na ang buhay natin ay guessing lamang, yung patsamba-tsamba lang. Ang buhay po natin ay hindi tayo kailangan mag-wonder o mag-guess about what is going on. Dahil lahat po ay pwedeng tumanggap ng revelation knowledge straight from heaven. Katulad ng Panginoon Jesus. So hindi na tayo sumusuntok sa hangin. Lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin dahil alam natin na ito ang gusto ng Ama para sa atin. So, you don't need to wonder or guess about what is going on in your life. You can know. Malalaman natin. We can know. You can know. Wala pong secret sa Panginoon. I-reveal niya sa mga gustong makinig sa Kanya. Therefore, you can live on the cutting edge, discerning the times, discerning the signs of Jesus' coming. Ibig sabihin ng we can live on the cutting edge. Alam na natin, hindi na tayo nabibigla. Alam na natin ang
ang mga gagawin ng Diyos kasi i-reveal niya sa atin. Magkakaroon tayo ng revelation knowledge. Madidiscern natin ang mga panahon. Madidiscern natin ang mga senyales ng pagbabalik, ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. So hindi tayo magugulat, hindi tayo magugulantang, hindi tayo mabibigla dahil lahat ng gagawin ng Ama sa langit na katulad ng binasa natin kanina, inire-reveal lahat sa kanyang anak. Pwedeng ganun din ang maging sitwasyon natin. We can live on the cutting edge. We can discern and we can discern the times. We can discern the signs of our Lord Jesus's imminent return. Amen? You can hear and you can know the voice of God as He speaks to His people today. Malalaman ho natin, maririnig natin ang tinig ng Diyos habang Siya ay nangungusap sa Kanyang bayan, sa Kanyang katawan, sa simbahan, sa iglesia, sa katawan ng Panginoon sa panahong ito. So hindi na tayo nasusurprise kasi pag tayo po ay nagwo-walk sa revelation knowledge, we can hear and know the voice of God as He speaks to His people today. You can know and discern evil spirits. We can know and discern not only evil spirits but powers, evil powers, and evil principalities that have built strongholds in your home, in your city, and in your nation. Magkakaroon po tayo ng discernment. Kapag nag-flow tayo, lumalakad tayo sa revelation knowledge, we can know and we can discern evil spirits, evil powers, evil principalities that have built strongholds in your home, strongholds in your city, and strongholds in your nation. Hallelujah. You can know how, when, and where the enemy is going to attack before he attacks. Yan po ang magandang benefit o pakinabang sa nagwo-walk sa revelation knowledge. Malalaman natin kung paano, kailan, at saan gagawin ng kaaway ang kanyang pag-atake bago pa siya aatake. Ibig sabihin nun, because we are walking in revelation knowledge, mapiprevent natin ang pwedeng gawin ng kaaway kasi bago niya gawin ang kanyang mga gagawin, kung may revelation tayo sa Diyos, direct revelation from heaven, madidiscern din natin, malalaman din natin kung paano, kailan at saan aatake ang kaaway bago pa niya gawin ang kanyang pag-atake. So hindi na lang tayo mabibigla din na nandiyan na pala may atake na ng kaaway sa ating buhay, sa ating syudad, sa ating bayan dahil bago pa niya gawin ang kanyang mga plano ay i-reveal na ng Diyos ang lahat ng ito if we're walking in revelation knowledge. Think about the battles you are facing right now. Isipin mo yung mga challenges na kinahaharap mo ngayon. Yung mga laban, yung mga spiritual battles na kinaharap mo ngayon. Through revelation knowledge, you can receive in prayer. You discern and locate the enemy. Sa pamagitan ng revelation knowledge na matatanggap mo sa pamagitan ng pananalangin. Kasi hindi pwedeng makagkaroon tayo ng revelation knowledge na hindi natin nagagawa yung basic ng prayer,
worship, quiet time, devotion, we can discern and locate the enemy through revelation knowledge na matatanggap natin kapag tayo ay nanalangin sa Diyos. Kasi i-reveal niya God's Spirit at ang kanyang revelation po ay His Spirit to our spirit. I-reveal niya ang kanyang mga gagawin. I-reveal niya maging ang mga gagawin ng kaaway bago niya gawin ang kanyang pag-atake sa atin. Kaya nasa magandang position po tayo. Kasi bago talaga umatake ang kaaway, nire-reveal na ni Lord sa mga lumalakad sa revelation knowledge ang lahat ng plano, ang lahat ng estratehiya, ang lahat ng timeline na meron ang kaaway laban sa atin, laban sa ating bayan, laban sa ating bansa, bago pa niya gawin ang kanyang mga gagawin, ipapaalam sa atin ng Diyos. You will also know the root causes of the problem you are facing. Yan po ang kagandahan. Kapag nagfo-flow tayo sa revelation knowledge, malalaman din natin ang pinag-ugatan ng lahat ng problemang kinahaharap natin. I-reveal sa atin ng Diyos sa pamagitan ng revelation knowledge ang mga root causes of all the problems that we are facing. So hindi yung nagkakaproblema na tayo, pero tayo mismo na may problema. Hindi natin alam kung anong pinagsimulan, anong pinag-ugatan ng ating mga problema. What else? You will receive the answers that you are desperately seeking. Pag may revelation knowledge po, matatanggap din natin ang mga sagot ng Diyos sa ating mga tanong na desperado tayong malaman ang sagot. If we are walking in revelation knowledge, marireceive natin yung mga sagot ng mga tanong natin sa Diyos. Alam ko po na sa likod ng ating mga isipan, may mga tanong tayo na hanggang ngayon ay nananatiling tanong dahil hindi ho tayo nakakatanggap ng revelation knowledge kung ano ang dahilan. Kaya this time, kapag tayo po ay nagwo-walk sa revelation knowledge, pati yung mga tanong natin ay natatanggap natin ang kasagutan mula sa Diyos. Many Christians want to receive revelation knowledge from God, but they are not willing to pay the price. Hindi din po madali yung mga sinasabi ko na pag may revelation knowledge, ito ang mga benepisyo, ito ang mga pakinabang natin. Pero maraming Kristiyano ang gustong magkaroon itong revelation knowledge, pero hindi nila natatanggap ang revelation knowledge from God. Bakit po? Because they are not willing to pay the price. Meron pong mga gagawin. Meron pong mga requirements ito bago natin matanggap ang tinatawag na revelation knowledge. Ang tanong po ay, are you willing to pay the price? Meron pong price to pay. Sa lahat ng gusto natin maging gifts na tatanggapin mula sa Diyos, mga giftings natin, hindi po dating yan na wala tayong bahaging isasakripisyo. Ano po yung they are not willing to pay the price? They are not willing to follow Christ's example in prayer. Paano tayo magkakaroon ng revelation knowledge kung ayaw naman nating sundin ang mga ehemplo ng Panginoong Hesukristo sa aspeto ng prayer? Di ka nga nagpe-pray, tapos paano ka bibigyan ng gift of revelation knowledge? Di ka nga nagko-quiet time, di ka nagbabasa ng Biblia, wala kang devotional. Hindi naman po darating lang yun na gift of revelation knowledge na ganun-ganun na lamang. Meron po tayong dapat gawin, no? At kaya ba nating sundan ang example, ang model ng Panginoon Jesus
sa aspeto ng prayer, yung kanyang prayer life. Pwede ba nating maging prayer life? Maging model sa ating panalangin? Some do not feel they are worthy or that it is possible for them to receive revelation knowledge from God. Yung isa kanina, yung una, I should say, ay hindi tayo willing na gawin, sundan ang model ng Panginoong Jesus sa kanyang prayer life. Ang iba naman, ang sa tingin nila, they feel that they are not worthy or that it is possible for them to receive revelation knowledge. Sinasabi nila, hindi ako karapat dapat dyan sa revelation knowledge. Yan lamang ay para sa mga piling tao. Yun ang kanilang mindset. At sa kanila, nakikita nila na imposible para sa kanila na tumanggap ng revelation knowledge. Others do not know what they must do to receive revelation knowledge. Yung iba naman, yung ignorance, yung kulang ng kaalaman. At karamihan nandyan sa kategoryang yan. Hindi nila alam kung paano nila tatanggapin ang revelation knowledge. Yung iba nag-ooperate na pala, hindi pa nila alam na revelation knowledge giftings na pala yon. Yung iba naman, gusto nila pero hindi nila alam kung paano matatanggap. Well, the Father desires to pour revelation knowledge through you. Gustong-gusto po ng ating Amang Diyos sa langit na ibuhos sa atin, ibigay sa atin ang revelation knowledge. Hindi po madamot ang ating Ama. Hindi niya ipinagkakait ang mga mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. Pero meron po tayong bahagi. Katulad nga ng sinabi ko, willing ba tayong sundan ang model na sinet ng ating Panginoon Jesus? Huwag nating isipin na tayo ay hindi worthy, hindi karapat-dapat, na imposible nga na matanggap natin ang revelation knowledge. Yung iba naman ay hindi nila alam kung paano. Yung iba naman ay nag-ooperate na pala sa revelation knowledge, hindi pa nila alam na yun na pala yun. Pero ang ating Ama, ang kanyang desire ay ibigay sa atin ang revelation knowledge or maibigay sa iba sa pamagitan ng ating guidance, ng ating pagtuturo. As one of His sons and daughters, tayo po yan. He wants you to come to Him as Jesus did to receive revelation knowledge and direction. Bilang mga anak ng Diyos, gusto ng Ama na lumapit tayo sa Kanya at tanggapin katulad ng pagkakatanggap ng Panginoong Jesus ng revelation knowledge. Ang sabi nga po sa John 5:19 at nais nating tignan sa John 5:19, ito po ang sabi sa NIV. The Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. John 5:19 in the NIV. The Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. Napaka-liwanag po ang kapahayagan ng John 5:19 na ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesus, ay wala siyang ginagawa ayon sa kanyang kagustuhan. Bagkus ang kanyang ginagawa ay kung ano ang nakikita niya na ipinagagawa sa kanya ng kanyang Ama. Dahil anuman ang ginagawa ng Ama, ay siya namang ginagawa
ng kanyang anak. So, napakagandang kalagayan po yun, na wala ka nang gagawin ayon sa gusto mo, kundi ang lahat ng gagawin mo ay ayon sa gusto ng Ama. And are you willing to do that? Yun po ang challenge eh. Pwede tayo makatanggap ng revelation knowledge, pero pag the moment natanggap na natin, wala na tayong gagawing iba, kundi ang gustong ipagawa lang sa atin ng Ama sa langit. So if Jesus recognized that He could do nothing except what the Father revealed to Him in prayer, how much more must we recognize that we cannot and should not do anything without waiting upon God in prayer to receive the revelation and to receive the direction we need. Amen. Kung ang ating Panginoon Hesukristo ay wala siyang ginagawa maliban sa nire-reveal sa kanya ng Ama sa kanyang prayer, how much more must we recognize that we cannot and should not do anything? Dapat wala tayong ginagawa at mga bagay na ginagawa na hindi tayo naghihintay sa Diyos kung kailan niya ipagagawa, at ang paghihintay ay sa pamagitan ng panalangin, at tatanggap tayo ng banal na kapahayagan, revelation knowledge, at matatanggap natin yung direksyon na kailangan natin. Hindi dapat tayo malimit na kagagawa ng mali, pumupunta sa mga lugar na hindi dapat nating puntahan, hindi dapat natin nagagawa yung mga bagay na hindi dapat nating ginagawa, dahil bago natin gawin, bago natin sabihin, bago natin puntahan ang isang lugar, kausapin ang isang tao, i-reveal na sa atin ng Diyos. So talagang itong revelation knowledge ay masasabi kong damage control. Ito po ang magko-control ng mga damage sa buhay natin. Kaya marami pong kapahamakan sa buhay natin, kaya maraming disgrasya sa buhay natin, kasi nga hindi tayo nabubuhay, lumalakad sa banal na kapahayagan ng Diyos. At kung gagawin lang po natin yan, na sa tuwing mananalangin tayo, ay hinihingi natin, Lord, guide me, reveal to me your will, reveal to me your mind, reveal to me the right direction. Pag ganyan po ang prayers natin, marami sana tayong hindi nagawang mali. Hindi natin nagagawa yung mali sapagkat bago natin gawin, may guidance na po ang Diyos sa atin. Di po ba? At yan po ang pinagmumulan ng magandang buhay, smooth na Christian life. Kasi katulad ng Panginoon Jesus, wala siyang ginawa maliban sa mga bagay na ipinagagawa sa Kanya ng Kanyang Ama. Ganon din tayo. Kunin natin ang revelation ng Diyos sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Amen? And so, bago po tayo magtapos, ito uli ang ating declaration. Sabihin natin, I will wait on God to receive the revelation and direction I need for this day. One more time. I will wait on God to receive the revelation and direction I need for this day. Amen and amen. Purihin ang buhay na Diyos. Kaya mga kaibigan, mula ngayon, desisyonan natin, Lord, hindi ako gagawa ng anumang bagay, hindi ako pupunta sa anumang lugar na hindi ko narinig ang malinaw na kapahayagan ng Espiritu sa akin.
Pag gayon po tayo, maiwasan natin, ma-prevent natin yung mga nagagawang mali, ma-prevent natin yung mga pinupuntahan natin kaya nagkaka-damage po tayo. Kasi pinupuntahan natin ang mga lugar na alam nating hindi naman yon ang revelation ni Lord sa atin. Kaya pag isang anak ng Diyos, lagi niyang sinasambit yung revelation ni Lord. Ano ang revelation ni Lord sa ginagawa ko? Ano ang revelation ni Lord sa mga nangyayari sa akin? Ano ang revelation ni Lord sa mga problema ko? Nagiging magaan lahat kapag tayo ay lumakad sa revelation knowledge. Lord God in heaven, I pray again, ito pong aming naging topic ngayon, na nasain namin na tuwing gagawa kami ng anumang desisyon or pupunta kami sa anumang lugar, ay dapat marinig namin ang iyong banal na tinig upang sa gayon maiwasan naming magkamali. Maiwasan namin ang pagsasayang ng aming oras, ang aming treasure, sapagkat from today forward, i-guide mo kami. At hindi kami gagawa ng anumang hakbang maliban sa ipagagawa mo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Mga kaibigan, Sabado po ngayon, meron pa rin tayong Hope Hour mamayang 1:00, pero mamayang gabi wala po tayong online services. Preparing us for tomorrow kasi tuloy pa rin po ang online Sunday service dahil marami pa rin tayong mga kapatiran na kahit na po nagbukas ng mga simbahan, sila naman ay nasa edad na hindi allowed pumunta sa simbahan. Kaya pero para sila naman ay magkaroon ng continuous feeding ng salita ng Diyos, tutuloy po pa rin po ang online na service ng Sunday. Amen. So kita-kita po tayo sa mga susunod na online activities. Ito po si Pastor Rene Alog. Nag-iiwan po ng kagalakan ng Diyos and Shalom.